Ilang taon na pong nagsisilbi at nagbibigay ng mga gawain ang PNP Officers Ladies Club, lalo't higit na sila ay sumusuporta sa kanilang mga opisyal na asawa. The club has grown and flourished, came to be inevitable in need for change, as it served the PNP organization and the community. Such many advocacies has been introduced and charities work para po sa ikabubuti ng lahat. Ngayong oras po, isang makabuluhang gawain ang inilahad ng PNP Officers Ladies Club para po sa atin. Kasabay po nito ang National Children's Month at ang programang PACS, Protections Against COVID Sickness. Para po sa pagsimula, inahanya po namin kayong tumayo sa isang panalangin na pamumunahan po ni NUP Rachel A. Soberano. Tayo po ay yumuko at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito na muli mo kaming sinamahan sa aming gawain. Pasasalamat at papuri din po at kami ay napanatiling ligtas sa halos linggo-linggong bagyo na dumaan sa aming lalawigan. Maraming salamat din po na may mga taong narito ngayon upang mag-abot ng kanilang tulong. Naway gabayan mo po sila parati at iligtas sa anumang kapahamakan upang marami pa po silang matulungan. Ikaw na rin po ang manguna sa aming isasagawang gawain ngayong umaga at tanging kalooban mo lamang ang manguna dito. Salamat po Lord sa lahat ng pagsubok at kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy niyo po kaming abutin sa tuwing kami nadarapa at gawing instrumento ng iyong mga mabubuting gawain. Gawaran mo po kami ng iyong kalakasan upang makabangon naman sa mga pinsalang natamo namin at ng aming bansa, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin na nakaranas ng matinding hagupit ng mga nagdaang bagyo. Danlungan mo po kami ng iyong dakila at makapangyarihang kamay upang maligtas sa mga panganib at sa pandemyang nararanasan namin sa kasalukuyan. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Please be seated. Now, may we call our beautiful and hard-working Mayor, Honorable Army de la Cruz Carion, for her welcome remarks. Ma'am. I will just remove my mask because napakahirap pong magsalita pag may mask. Ano po? Oo. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Mukhang mahina po, baka nag-almusal na po bang lahat. Opo. Sa ating pong ginagalang at napakasipag na asawa ng ating Regional Director, si Ma'am Marites M. Munoz. Magandang umaga po. Sa atin pong Chief ng Ikadu MPPDO, si Ma'am Ganda Sabtula. Andyan din po si SPO4 Presti Lugidaw ng PRO Maropan. Ano po? Siyempre po sa inyong lahat, sa aking mga kababayan, sa aking mga minamahal na constituents, na alam ko po na sa hirap na dinadanas natin ngayon, hindi lamang po kalamidad, kundi pandemic. Siguro naman po, alam ninyo na ang inyong punong bayan ay isang linggo na, hindi lamang nung last week. Nung naranasan po natin ang Bagyong Rolly, kinabukasan, hindi pa nga po, gabing-gabi na,
Nang pagkatapos ng meeting, ako po ay nasa Tabigi upang magbigay po ng ayuda. Tama po ba? Hindi lamang po sa Tabigi, kundi sa iba't ibang barangay po. Hindi ko lamang po narating ang Ilaya 4, katulad po ng Bui, Kanan, Binunga, Bayote, Sambunan, Tumagabo, and Sabon. Hindi po kasi possible. But all the rest, ang inyong punong bayan po ay umikot para po makita ang lahat ng inyong kalagayan. Alam ko po na napakarami pong napinsala sa ating bayan. Napakahirap po talaga ang nangyayari sa atin. Kalamidad na may pandemya pa. Halos 5 bagyo ang dumating sa atin. Ang Quinta, si Rolly, si Shoni, si Tonyo, at si Ulysses. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hanggang ngayon po, tayo po ay nandito pa at buhay. In behalf of the people of the municipality of Buwag, I would like to extend our warm welcome sa inyo po, ma'am, to all our distinguished guests for your timely and missionary visit to our beloved province of Marinduque, the heart of the Philippine Island. Ikinagagalak po namin ang inyong pagdalaw sa aming sintang bayan ng buwak at hugis-pusong lalawigan ng Marinduque. Ang inyong pagbisita sa aming lugar, dala ang ikain na makagulong sa aming mga kababayan. Sa panahong kami ay dumadanas ng sunod-sunod na trahedya, ay isang bagay na nagpapalakas ng loob sa aming kasakupan. Na huwag po kaming sumuko sa oras ng kahirapan sapagkat may mga samahan ng taong katulad ninyo na handang umagapay sa oras ng kagigitan. Sadyang napapanahon ang inyong makabuluhang pagdalaw sa aming lalawigan. Sapagkat binanggit ko nga po sa nakalipas na ilang linggo, tayo po ay binisita ng 5 bagyo kahit na ayaw po natin. Nagpupumilit silang pumunta dito sa ating lalawigan. Disgrasya ang iniwan sa atin. Buti na lamang po sa ika-6 na bisita ay biyaya ang dala sa amin. Maraming salamat po, ma'am, for taking time to take a look over our beloved province at lalong-lalo na po dito sa bayan ng Buwak. The heritage town. Sana po sa inyong pagdalaw ay makita niyo po ang kagandahan ng aming lalawigan. At na-experience niyo din po ang cultural heritage and feel the hospitality of our people. Napakababait po ng mga tao dito. Kaya nga po, ma'am, sa inyong pagdalaw, ang taus-pusong pasasalamat ko dahil ang ilang barangay po dito sa bayan ng Buwak ay mabibigyan natin ng tulong. Nandito po ba ang mga barangay na Barangay Buliasmin, Barangay Baloto, Barangay Lupak, at Barangay Tabiki? May kwento ko lamang po, ma'am, sa inyo. Dati na po ang Barangay Tabiki at Lupak ang tubig po sa kanilang nandito. Meron pa po kami isang barangay sa barangay ng Puyog. Hindi po ito madaanan. At sabi ko nga po, nung pumunta po kami doon, ang inyong punong bayan ay nakashort na lamang dahil kumaan po ako sa ilog. Alam nyo,
sa aking mga minamahal na constituent. Nakakalungkot man kong isipin ang nangyayari sa atin. Pero manalig po tayong lahat na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Tayo lamang po ay manalangin at ibigay po natin sa Kanya at bibigyan niya po tayo ng kasagutan. Lalong-lalo na po itong pandemya na ito. Meron po tayong 3 positibo. Yung isa po ay nawala dito po sa barangay na Mataas na Bayan. Pero sabi ko nga po, meron po tayo sa Isuktu at meron din po tayo sa Laylay. Siguro naman po, matatapos na rin. Sabi ko nga unang pagkakataon, talaga po na nakaatang sa aking balikat bilang punong bayan niya. Sinasabi ko sa lahat ng punong barangay, kung pwede ko lamang kung gawing 61 ang aking katawan upang kayo po ang lahat ay mapuntahan ko. Kaya nga po sa inyong lahat, ang aking samot dalangin, hindi lamang po dito na narito ngayon, sa lahat po ng barangay at sa buong probinsya, na sana po itong pandemya na ito ay magkaroon na ng solusyon. Kaya nga po ang aking paalala sa bawat isa, ang aking pagsusumamo sa bawat isa sa inyo, na sana po ay kayo po ay mag-ingat, dahil wala naman pong pwedeng mag-ingat sa sarili niyo kundi kayo lamang. Ingatan niyo po ang sarili ninyo, kundi po kinakailangan na kayo ay lumabas, lalo na po ang mga senior citizen. Sumunod po tayo sa mga protocols, sumunod po tayo kung ano po ang tagubilin ng ating punong bayan, ng ating barangay, at ng ating mga kagawad at mga tanong. Sana po, huwag na pong matigas ang mga ulo. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na hindi na po natin kakayanin. Dahil itong pandemya na to since February, March, wala na po tayong ginawa kundi talaga wala nga po tayong mailatag na proyekto dahil puro po talaga pang ayuda lamang. Marami pong nagtatanong, bakit po walang proyekto ang inyong punong bayan? Uunahin ko po ba ang proyekto kaysa sa pagtulong sa inyong lahat? Siyempre po, ang uunahin ko po ay ang kapakanan ng bawat isa. Dahil ako po ang itinalaga nyo rito. Ang inyong kapakanan po ang aking inuusin. Kaya sa inyong pong lahat, maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo. Sulong Buwak, carry on! Thank you very much, Ma'am. Salamat po. To introduce our guest of honor and speaker, may we call Police Lieutenant Rachel May A. Bacolod. Ma'am? To the hardworking, agile, and lovely Municipal Mayor of Buwak, Marinduque, Honorable Mayor Ma'am Army de la Cruz Carion, to our compassionate guest of honor and speaker, whom I will introduce later, truly and undoubtedly beautiful with the heart, Ma'am Marites Narcinanis, Ma'am. To our very active RESPO, Police Executive Master Sergeant Pressure Lagidaw, Ma'am. To Marinduque PPO Command Group and Staff, represented by Police Major Randall Sabtula, Chief Tika Diu, and Police Lieutenant Maribik Kabakan, Chief Wasi PD Section, Marinduque PPO. To fine men and women of Marinduque PPO, our visitors, and everyone present here, good morning. I am pleased and honored to introduce our keynote speaker for today's momentous occasion. Truly, she has become an inspiration to everyone, being an advocate of philanthropic efforts. Our keynote speaker hails from the beautiful town of Kamalig Albay. She was born on the 3rd of January 1967 to her proud parents, Jose Narce Sr. and Loreto Gomez Narce. She is the youngest among the 12 siblings.
She finished her elementary education at Kamalig North Elementary School in Albay, and her secondary education at Bicol University in Legazpi City. She took up her first degree at Bicol University College of Arts and Science with a course of Bachelor of Science in Business Administration, major in Management. To continue her fit in education, she took up computer-aided programming at De La Salle University, Taft Avenue, Manila. With her knowledge and experiences, our keynote speaker held various executive positions, both private and public. In year 1988 to 1990, she became the Liaison and Collection Officer in Manila at Highton Construction Incorporated, in which she handled the Iba Zambales Public Market, DOSC building at La Union, and headquarters of Philippine Navy Pier at Rojas Boulevard. In 1990 to 2002, she worked at Certeza Surveying and Aerophoto Systems Incorporated in Quezon City. She also became the marketing secretary, and after 3 months, she was immediately promoted as project coordinator. She became the project manager for a special project in which she handled aerial photography and mapping of Quezon, Marcos, and Aguilian roads after the earthquake, and the aerial photography and mapping of Mount Pinatubo after the eruption. She also handled the aerial photography and mapping of Samal and Talikod Island for tourism. She took charge for the detailed mapping of the proposed strip of skyway, golf courses, land mine, NPC hydropower project, NPC transmission line, PGI precise leveling and land property survey. In the year 1997 to 2002, she became the executive assistant to the executive vice president and member of the governing group of company. Now, she owns and manages M. Munoz Transport Services and Hydro Oasis Water Refilling Station. I believe that behind every woman's success is a supportive family, and perhaps it is true with our dear speaker. She is happily married to the Regional Director of Police Regional Office Mimaropa, Police Brigadier General Pascual G. Munoz Jr., and a mother of 2 equally beautiful children, namely JR and Joey. As the advisor of PNP Officers Ladies Club Mimaropa chapter, she is the person behind the steering wheel of the whole club. She sets the direction and aims for success. This undertaking will not be possible without her passion and dedication. Ladies and gentlemen, it is my distinct pride and honor to introduce to you the woman behind this project, the gorgeous advisor of PNP Officer Ladies Club Mimaropa chapter, Mrs. Marites Narce Munoz. Honorable Mayor Army Tayon, Police Major Randall Sakila, Police Aldrin Mutla, SPO Presley Lagidao, President Roman Maropa, Lieutenant Maribig Kabakan, Police Lieutenant Raquel Lacdao, Police Lieutenant Juan Constantino, Police Raquel May Bacolod. Sa lahat ng mga nandito ngayong umaga, magandang umaga po sa inyong lahat. First and foremost, I would like to say thank you. I am so ang saya na makarating dito sa Buwak. Lalong-lalo na nandito si Mayor. Wow, ma'am, thank you so much. Hindi ko ina-expect ang inyong presence this morning. Ako
kanyang project. At ang sabi lang po sa akin ay, magbibigay ka ng review doon. So, I didn't expect na talagang pinaghandaan nyo talaga ng sobra at hindi rin po ako handa na kahit na anuman na speech para sa inyo. Pero, magagaling po sa puso ko ang lahat ng sasabihin ko sa inyo. Unang-una, gusto kong pasalamatan ang Provincial Director ng Marinduque, si Police Colonel Wilson Santos, kasi kung hindi dahil sa kanyang imbitasyon na makapunta ako dito, ay hindi ako makakarating. Sa men and women of PNP ng Provincial Office ng Marinduque, maraming salamat sa inyong lahat. Sa napakagandang at napakaayos na paghahanda ninyo sa programang ito. Kanina lang sinabi ni Ma'am Annie na ang Marinduque ay ang puso ng Pilipinas. Hindi po ako nagtataka. Pagdating ko pa lang dito, ramdam ko na ang pagmamahalan. Ang pagmamahalan ng mga taga Marinduque. Napaka-welcoming, napaka-warm po. Naramdam ko yung peaceful po dito. Parang ang sarap tumira dito. Kasi yan, alam nyo, malaking bagay po kasi ang mga taong namumuno sa ating mga lalawigan. Sila po talaga ang gumagawa ng paraan para mapanatili yung ganitong kaayusan, katahimikan at pagmamahalan ng bawat isa. Congratulations po at nandito kayo. Thanks God at nandito kayo sa Marinduque. Kaya po ako nandito ay dahil meron pong joint project ang Police Regional Office Mimaropan sa pamumuno ng aking asawa na Regional Director, Police Brigadier General Pascual de Munoz Jr. at ng OLC Mimaropa Chapter. Ang OLC po yung mga asawa ng mga opisyal na nagsama-sama para makatulong po sa welfare ng mga pulis at ng kanyang mga defenders. Meron po kami tinatag na project na makikita nyo ay yung PAC. Dahil nga sa panahon ngayon na may pandemic, gumawa kami ng project, ng programa para mas lalo namin i-spread at makatulong sa inyo lahat. Ito po yung protection against COVID-19 sickness. Ngayon, meron po yung iba-ibang programa na nandoon po sa mababasa niyo po sa taas. Ito yung teleprotection. Ang teleprotection, ito po yung dahil nga kailangan natin umiwas na magkasakit. Yung teleprotection po ay ito yung pamimigay namin ng mga face mask, face shield, vitamins, at kung ano pa para hindi magkasakit ang mga tao. Ngayon, meron po siyang telehealth. Yung telehealth naman ay yung mga pwede kayong tumawag kung may problema kayo, may mga katanungan kayo tungkol sa COVID-19. Kung medyo may pinagdadaanan kayo na problema, psychologically, o nag-depress kayo, pwede po kayo tumawag. Meron po tayong telehealth. At yung telehealth naman ay para sa, meron po tayong pare, meron din tayong imam, na pwedeng kumausap sa inyo kung meron man kayong pinagdadaanan na problema. At meron din po tayong tele-economic. Yung tele-economics naman ay kung gusto nyo ba may matutunan na livelihood, tutulungan namin kayo. Kasi meron tayong MOA o agreement sa TESDA. Kung meron kayong gustong pag-aralan at mag-aral po kayo
willing, magsabi lang po kayo at tutulungan namin kayo sa TESDA. Meron din po tayong tele-investigation. Halimbawa, may mga crime o bagay dito sa atin, walang ganun sa kung meron kayong problema, meron po tayong legal officer na pwedeng mag-assist sa inyo. And then, meron po tayong tele-special. Ito pong tele-special ay para po sa mga may special needs. Dahil yung mga, alam nila, yung mga physical na diferensya, kung meron po silang mga pangangailangan, ay pwede po namin tulungan. At ang huli ay yung partnership at yung support. Ito po yung mga LGUs at mga individual na tumutulong sa Project PACS para maipagpatuloy ang adhikain ito. Meron pong dalawang numbers, hotline dyan, na pwede niyo pong tawagan. At yun ay matatanggap namin doon mismo sa Mindoro, kung saan ang provincial office, at kami na po ang gagawa ng paraan para marating at magawa ng paraan at mabigyan ng atensyon kung ano man po yung pangangailangan ninyo. Kunin nyo na lang po yung number dyan, mag-text lang po kayo, o kung hindi naman, kung wala po kayong cellphone, lumapit na lang po kayo sa pinakamalapit na police station at magsabi po kayo na meron po kayong concern sa programa ng PACS. At kami po hindi mag-aatubilin sagutin ang inyong mga pangangailangan. Napakalaki po kasi talaga ng dulot ng pandemyang ito. Lahat po tayo apektado. Lahat as in, mayaman, mahirap, lahat po tayo. Lahat ng mga negosyante, lahat. So, magtulong-tulong po tayo. Magtulong-tulong po tayo, magsuportahan tayo. Kasi ito ay hindi lang, wala pong salitang ako lang, wala pong ikaw lang, walang kayo lang. Ito po ay para sa ating lahat. Concern po natin lahat. Kaya kailangan po natin magtulungan, manalangin, at lahat ng mga pinagdaanan natin na pagsubok ay kaya po natin malampasan. Basta po sama-sama tayo, gaya nga rin sinabi ni Mayor, makipag-cooperate kayo. Kailangan na magkaisa tayo, magkatulungan. Hindi tayo dapat magkanya-kanya sa panahon ngayon. Magkaisa tayo. Sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo, alam ko, malalampasan natin ito. At kaya ito ng buwak Marinduque. Salamat po. Maraming salamat po, ma'am. I would like also to welcome the wife of our DRDO, Mrs. Jane Torre. Welcome, ma'am. Ngayon po ay ating pong pinag-uusapan ang beneficiaries na dito po muna tayo sa tabi-tabi. Hinihilera po muna tayo dito. At iniimbitahan po namin ang aming mga bisita sa unahan po, ma'am. Bigyan po natin ng putong si Ma'am Marites po. Nais din po namin paalam sa inyo na tayo po ay live via Marinduque News Network. Nandiyan po si Mr. Romeo Mataak na kinukunan po tayo ngayon. So, present po.
aming traditional food po.